Okay, magandang umaga po sa bawat isa, no? First Sunday of the year, and I do believe no, na tayo po ay sanay na that every Sunday, first Sunday of the month of the year, tayo po ay nagkakaroon ng anointing of oil na napakahalaga, no? In fact, as a Christian, no, dapat ito yung pinakahihintay natin sa ating buhay, no? Na tayo po ay ma-anoint ng oil, sapagkat ang oil po signifies the Spirit of God, the Holy Spirit of God. Amen po ba yan? So again, sa panahon ng mga Israelites, nagkaroon po ng tinatawag na pagpapahid no, ng dugo doon sa doorpost o doon sa hamba ng bawat tahanan ng mga Israelites. Upang nang sa ganon, ang sabi doon is yung anumang uri ng place or sakuna or salot na kapag nakita yung dugo doon sa doorpost, ay magkakaroon lang ng tinatawag na Passover. Ibig sabihin, the place you just pass over that house. Ibig sabihin, lalagpasan lang ng salot yung tahanan na mayroong pahid ng dugo. Amen po ba? But today, of course, hindi na tayo kailangan pumatay ng hayop. No po? Ang sinabi ng Panginoon, nowadays, kasi namatay na si Jesus, and yun na yun, okay na yun, tama na yun, sapat na yun para sa ating kaligtasan. And all we have to do is to believe on His name, to believe on His power. Amen po ba? So today, ang gagawin na lamang natin is para sa mga in-anoint ng or in-appoint ng Diyos bilang mga anak niya, ang kailangan na lang po ay sila po ay pahiran ng oil, the sticks of the Spirit of God. So, let us pray first before we read the Bible, before we read. No? Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama, banal, makapangyarihan sa lahat, at ibu'y nagpapasalamat sa umaga ito for this wonderful day. Truly, O God, we believe na this morning, Panginoon, ay kasama ka namin, O God. Maraming salamat sa iyong banal na presensya, sa iyong dakilang presensya, Panginoon, na aming kapiling sa umaga ito. And I pray, Lord, that you will touch everyone's heart this morning, every heart this morning, every soul, every ear, Panginoon, every thought, na Panginoon sa iyo lamang nakafocus ang aming buhay, O God. Pagdalangin din namin that this morning you will give us understanding and wisdom regarding to your word or your message na may ihahayag sa umagang ito. At hiningi ko rin ang panguna na yung banal na Espiritu. Dalayan ko po, Diyos, na ikaw magbigay sa akin ng kalakasan, Panginoon, ng wisdom. Ikaw maglagay ng bawat titik, letra, Panginoon, sa aking mga labi. Dalayan ko, Panginoon, na maihayag ng maayos, Panginoon, ang iyong mensahe ayon lamang sa iyong kalooban. And Lord, we praise you today because alam namin, Panginoon, na bago pa man, O God, na kami po'y makapanambahan, ay iniready mo na ang bawat buhay, ang bawat spirito, ang bawat kaluluwa sa umaga nito, O God. Tatagpuin niyo kami muli, Panginoon, at ang katagumpayan ay aming hinangkin sa pangalan ni Jesus. In the Holy Spirit, we welcome you in our life, we welcome you in this place. Truly, Lord, wala po kami kakayahan, wala kami alam, Panginoon. Subalit sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Lord, ay magagawa namin ng may kaayusan, kabanalan, kasagladuhan ang iyong gawain sa umaga ito. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat, O God, in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Amen. So magandang umaga. Siguro naman wala na sa inyong yung hangover dun sa nakalipas na holiday season. Kadalasan ang nangyayari is that pagkatapos ng holiday season, yung Christmas, ganyan, yung New Year, yung mga tao hindi pa sila ready sa pagharap sa panibagong taon. No, bagaman tayo po ay gumagawa ng mga iba't ibang pamamaraan kung paano natin sasalubungin ang bagong taon. Tama po ba? And what we do is gumagawa tayo ng mga, sabihin na natin, ng mga traditional na gawain, ng mga tradisyon on how to face 2025. Kasi masyado tayong hopeful, masyado tayong nagkakaroon ng pag-asa sa darating na taon na kapag ginawa natin ang isang bagay na ito, ay tunay nga na mararanasan natin yung blessing. Tama ba? Yun yung ginagawa natin. Kaya ang ginagawa natin, bibili tayo ng mga prutas. Ito yung mga natin, di ba? Mga nakasanayan na until now ay ginagawa pa rin natin. No? Na sabi nga nung awitin kanina ni Brother JP, saan nanggagaling ang tulong ko? Di ba? Sabi nga, that is biblical. Nasa Bible po yun. Nasa Book of Psalm, kung di ako nagkakamali. Na tinatanong ng umaawit, or sinasabi ng umaawit, na saan nga ba nanggagaling yung tulong ko? At pagtulong na
na ating naranasan or sa ating buhay, sa ating everyday life, ay nagagaling lamang kay Lord. Tama mo ba? So, kung iisipin lang natin, hindi na tayo dapat gumagawa ng mga ganitong bagay na magsusuot ka ng mga polka dots na mga damit. Hindi ko lang kasi nagsuot sa inyo ng polka dots. Yan. Kasi kapag nagsuot ka ng polka dots, expect mo, darating sa iyo, sa year na to, barya-barya lang. Ganyan po ba? So, dapat pala mga bills yung sinabit mo, yung totoo. At least, no, bills yung ini-invite mo or ini-invite mo sa buhay mo. Tama po ba yan? Okay. Meron pa kami nakita, no? Doon sa kanilang lamesa, merong bigas na kabaso. Merong asin na kabaso. Meron siyang fruit stand, nandun yung mga prutas. Tapos may bigas pa yata yun. Tapos merong pera. Ha? Itlog. Oh, meron din. Nakita ko yun. So, ang dami niyang prepare para lamang ma-invite yung blessing. Because, aminin natin na ang lahat ng tao, they are after to the blessings. Tama po ba? Tama? Siguro hangal ka kung ayaw mo ng blessing. Tama po ba? Hindi naman tayo pwedeng maging ipokrito sa ating buhay. Maging totoo tayo. Even me, I need blessing. But in reality, no, we must know that spiritual blessings comes from God in Christ Jesus. Tama po ba? Tingnan niyo po na ang blessing sa isang tao ay nanggagaling sa Diyos, no? At ito ay pinapadaloy kay Kristo. Ibinigay ng Diyos kay Kristo. Kaya nga, kung sino man ang na kay Kristo, ang sabi nga ay pinagpala na. At kung sino man ang tao na may Kristo, sila po yung pinagpala niya. Amen po ba yun? At maraming tao na nagsasabing, hindi ako blessed, buti ka pa blessed. So, you're so blessed. Sa tingin mo ba yung katabi mo, hindi siya blessed? O siya yung blessed? Pinagpala ba siya? Amen. Sa tingin mo, ikaw ba pinagpala ka? Amen. Amen. So, pinagpala tayo dahil meron tayong Jesus sa ating buhay. So, all you have to do is to know yung spiritual blessings that we have in Christ. Kailangan natin malaman na talagang we are so blessed. Blessed na tayo, kaya hindi mo na kailangan pang gumawa ng mga bagay-bagay para ma-bless ka. Maybe ang hinahanap natin blessing is financial blessing. Kaya natin ginagawa itong mga bagay nito na naglalagay ka ng asin, bigas, may sobre pa doon, maraming mga prutas, kagsusot ka ng polka dots. You are inviting blessings in your life. At ang nasa isip natin is we want to be blessed financially. Gusto natin mapagpala financial. Tama po ba? Yun ang nais naman talaga natin eh. In fact, sa buhay ng tao, nakikita natin na ang gusto talaga niya magkaroon siya ng isang pagpapalang financial. Yun ang katotohanan. Nandiyan ka pa ba? Kumbaga, yung mga pagpapalang pisikal, kalakasan, emotional, mental, para bang susunod na lang yan. Kasi kapag ikaw ay pinagpala ng financial, parang napapawi yung kaguluhan sa iyong isip. Tama po ba? Kasi yun ang sinasabi ng tao na kapag may pera ka, magiging maayos ang buhay mo. Is it true? Totoo ba yun? Hindi, tama? Hindi. Tama po ba? Na kung may pera ka, talagang mas maayos ang buhay mo? Hindi. Because as a Christian, hindi nakasali ang ating buhay sa mga bagay dito sa mundo. Tama po ba? Tama po ba, Christians? So, let us always remember yung Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind in Christ Jesus. Ayun ang sinasabi ng Bible, na nagkakaroon dapat tayo ng kakaibang kaisipan sapagkat tayo ay na kay Kristo na. At ang kaisipan natin, ang sabi ganun sa Colossians chapter 3, verse 2 is, must be set on things above. Na kailangan ng ating kaisipan ay nakatuon lamang sa mga bagay na nasa itaas. Punta po tayo sa Ephesians chapter 1, verses 3 hanggang 14, na napaka-haba na po. But then again, i-shorten lang natin ito kasi mayroon pa tayong gagawin. Just want to read this one to you. Ang sabi ganun, purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual na sa sangkalangitan. Remember, church, tinuruan tayo ng Panginoon para manalangin, tama? And yung isang panalangin na tinuro ng Panginoon doon, ang sabi niya, maganap nawa ang mga bagay na meron sa langit dito sa lupa. Nakuha niyo po ba yun? Do you remember that prayer?
Nang sinasabi ng Panginoon, naway maganap ang mga bagay na nasa langit dito sa lupa. So, kung babasahin natin ito, ang sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. Remember, church, na ang pagpapala na nararanasan natin ngayon ay galing sa langit. Nakanyo po ba? Amen. Hindi ko alam kung sa prayer nyo, ginagawa nyo, Lord, let let our inheritance be upon this earth. Yun, yung mga bagay na dapat nating ang tawag yung manahin. Naway maranasan din naman natin dito sa lupa. No, hindi ko alam kung tayo po ba ay naniniwala na may mga bagay na nakalaan para sa atin doon sa kalangitan. I don't know kung meron ka nga bang inaasahan mula sa langit. Meron ka nga bang inaasahan mula sa langit. And many Christians na hindi nila alam na the moment na tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay, they are already blessed. Hindi ko lang alam bakit we need more blessings sa ating buhay at hinahanap pa rin natin yung pagpapala na matagal nang inihandaan ng Panginoon para sa atin. Nakuha niyo po ba, church? Okay, going back now, verse 4, ang sabi niya, ayon sa pagkapiling niya sa atin, sabi niya, sa kanya bago itinatag ang salibutan upang tayo maging banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Kung titignan natin that the blessings is prior, bago pa man tayo likhain, naroon na yung pagpapala na yan. Nakuha niyo po ba? Bakit kaya ganun? Kasi alam ng Panginoon na kailangan natin ng blessings. That's why, una pa lang, prepare na niya yan. So verse 5, anong sabi niya? Tayo itinilaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ng Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. So kung talagang babasahin natin yung the whole chapter nito, or yung the whole verses nito from chapter 1 verses 3 hanggang 14, makikita natin that the purpose of God is to enjoy the blessings o maranasan natin yung kagalakan doon sa mga pagpapala na inihandog ng Diyos o inihanda ng Diyos para sa atin, para sa pimaparangalan. Naku natin, kasi hindi nagagalot yung tunay na layunin kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos o yung mga pagpapala na meron tayo, kaya hindi natin nararanasan yung tunay na blessings. Kasi the purpose of God's blessing in our life in Christ Jesus is para malugod ang Panginoon. Naku po ba? That is the purpose of God. Na kung ano mga blessings na meron ka, ang layunin niya kaya binigay sa'yo, pinagkatiwala sa'yo, ay para magalak o maganap ang isang bagay na kalooban ng Panginoon at yun yung magalak siya sa ating buhay through these blessings. Nakuha niyo po ba? Sa tingin niyo po ba, nagagalak ba ang Diyos sa mga pagpapala na pinahiran niya sa inyo? Talaga ba? Nagagalak? Ay, alam niyo, itong bata na to, itong anak ko na to, masayang-masaya ako sa kanya kasi pinagpala ko siya ng negosyo, pinagpala ko siya ng trabaho, at ako'y napapapurihan sa kanyang buhay. Is it true? Siya nga ba'y napapapurihan doon? Nalalwalhati ba siya doon? Do we still have time for God? Alam niyo, gusto makita ng Panginoon that even though blessed niya na tayo, and yet, ang puso natin wala doon sa blessing, kundi na doon sa blesser. Amen. Hindi doon sa binigay sa'yo, kundi yung kung sino nagbigay. Nakalimutan po ba? Yun ang gusto ng Panginoon But in reality, makikita natin, after we receive blessing, natanggap niyo yung blessing, kinalimutan natin yung nagbigay. Na hindi natin alam na marami pang kayang ibigay ang nagpapala na to. That is Jesus. Because we cannot outgive God. Hindi pwedeng maubusan, hindi pwedeng mawalan ang ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya at para sa Kanya lamang. Yun ang katotohanan. So, punta tayo sa verse 6. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, sabi na para sa kanyang kapurihan, for the purpose of God's will, na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Verse 7. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Verse 9, punta po tayo. Na ipinalak niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin
na kanyang itinakda kay Kristo. So napakaganda ng sinasabi ng Panginoon. Kailangan nating maunawaan kung ano nga ba yung sinasabi rito na hiwaga or miracles. No? Yung mga hidden things, no, regarding din sa mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, mas makikilala natin ang Diyos or mas makilala ang Diyos sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Tanong church, si Lord Jesus ba ay nakikilala sa mga pagpapala na meron ka? Sa buhay na yan, na ibinigay sa'yo, that is a blessing from God. Nakikilala ba si Lord dyan? Sa trabaho mo, nakikilala ba si Lord? Sa business mo, nakikilala ba si Lord? Sa family mo, nakikilala ba si Lord? Sa kalakasan mo, sa katalinuhan mo, sa talento mo, nakikilala ba si Lord? Na sinasabi natin, gaya na nga sinabi natin kapatid kanina, si JP, na it is God who provide everything in their life. Ganun ba? Sinasabi ba natin na ay itong blessing na ito, itong business na ito, itong trabaho na ito, itong buhay na ito, itong kalakasan na ito, itong talento na ito, ay galing sa ating Panginoon Jesus. Kung galing kay Lord dyan, tandaan natin, isa lang ang dapat maganap yan ang manggaling. Kung galing sa Kanya yan, dapat para sa Kanya lang yan. So if you have talent, kung may talento ka sa pag-awit, sa pagtugtog, dapat kay Lord dyan. Ibibigay natin sa Kanya, ipapagamit natin sa Kanya. Kung yung buhay na yan, sinasabi mo kay Lord dyan, dapat magamit dyan sa Panginoon. Tama? Hindi mo dapat magamit siya kay Satanas. Kasi hindi naman kay Satanas yung buhay na yan. And the moment pinagamit mo ang buhay mo kay Satanas, parang sinasabi mo na ang buhay nito ay galing kay Satanas, bigay ni Satanas. Tama po ba? Ganun lang kasimple. And you know what? Maraming mga Kristiyano ngayon, may mga sabihin natin, nagtataas sila ng kilay. Ayaw nila paniwalaan na kung ano man yung meron sila ngayon ay dahil sa Diyos. Na sinasabi nila, dahil masipag ako. Dahil madiskarte ako. No! The Bible clearly says, it is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen? Amen. Amen. So, punta tayo verse 10. Ang sabi niya, bilang katiwala ng kaganapan sa panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sa kalangitan, at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, verse 11, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana, na itinilaga ng una pa ayon sa layunin niya, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Tandaan natin that everything happens in the time that God set. Tama po ba? Na kung saan isinet ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, may timing ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen po ba? Sabi mo, timing. Yan. Kasi ginagawa lang natin, minamadali natin yung timing. Sometimes, nandiyan na yung timing, pinaghihintay naman natin yung timing. Nakanyo mo ba? Kaya nga nangyayari ay hindi mo lubos na maranasan o ganap na maranasan ang pagpapala ng Diyos na inihanda niya sa iyo. Nakanyo po ba? Kasi tayo yung humahanap ng mga pagpapala. Tayo yung nagpagod, tayo yung nagpagal, tayo yung nagpuyat. And then sasabihin natin na hindi si Lord yung nabigay niya. Ako yung nagpuyat, naghirap para sa mga bagay na meron ako ngayon. No po, nakakalungkot lang isipin na ang mga tao hanggang ngayon, even Christians talaga, no, na sila yung mahanap ng mga pagpapala na dapat galing dapat sa Panginoon. And yet, we're looking for that blessings. Na hindi natin alam, having Christ in our life, we are so blessed. Amen po ba yun? Blessed ka na eh. Di ba sabi nga ng Oydin, blessed ka na. Blessed ka na. Kitang-kita po. Tama ba? Ganyan ba yung so blessed? Yung pagmumukha? Ganyan ba yung pinagpalang pagmumukha? Parang kulang pa yung mga blessings nyo na nakaraang taon. No? Parang kulang yung blessings na natanggap nyo. Verse 12. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kalwalhatian. 13. Sa kanya kayo rin naman na nakinig ng salita ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan at tayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Napakaganda na, no? Verse 14, punta muna tayo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. So makikita natin na sinelyuhan daw po ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang mga pagpapalang inihanda niya sa atin. Ibig sabihin, wala nang makakakuha na, that is ultimate. No?
na tunay nga na mararanasan ng isang tao na nanay Kristo ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga nilikha. May kasiguraduhan, sabi mo. Okay? Yung iba, ayaw na. Kasi, maaaring sa iba, nagkakaroon ng alinlangan sa mga bagay na nakay Kristo. Alam niyo kung bakit? Because hindi mo pa talaga itinalaga ang sarili mo kay Kristo. Kaya hindi mo maunawaan at hindi mo mapaniwalaan yung mga bagay na inihanda na ni Kristo para sa iyo. Bakit? Because you are not in Christ. Maybe Christ is in you. Maaari si Kristo ay nasa iyo, but you are not in Christ. Nakali po ba yan? Magkaiba kasi yun eh. Dapat kung si Kristo ay nasa atin, dapat tayo naman ay nasa Kanya. May mga tao na, yes, nasa kanila si Kristo, tinanggap nila si Kristo, pero sila, hindi nila sinuko ang kanilang buhay kay Kristo at hindi sila namalagi na natili sa piling ni Kristo. Kaya nga hindi nila makita yung mga blessings na inihanda sa kanila ng Panginoong Diyos. At sasabihin nila, nasa Lord yung mga blessings na sinasabi mo, na noon palang inihanda mo na. Makamali po ba? Ang sabi ng Panginoon na, hindi mauubos o hindi ako mauubusan ng mga pagpapala. Are you there? Yun naman ang sinabi niya sa Philippians 4:13. Tama po ba? And my God will meet all your needs according to His riches and glory. Naku natin? Nandunong kay Lord yun eh. That's why even sa Corinthians, sabi niya, no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what God has prepared for those who love Him. Hindi mauunawa, hindi pa nakita, o hindi pa narinig, hindi kayang unawain ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa Kanya na umiibig. Nakuha niyo po ba? Makikita natin na yun lamang mga umiibig sa Diyos ang nakakaranas ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa Kanya. Are you there? Kaya nga alam nyo, kung ikaw talaga ay naniniwala na hindi ko hahabulin ng blessing because the blessing will run over me, or will run after me. Tandaan natin, hayaan natin ang pagpapala ang humabol sa atin, hindi tayo ang hahabol sa pagpapala. Nakuha po ba yan? Hindi dapat kasi ganun eh. This is the design of God. Kaya nga ito yung panalangin ni David sa Psalm 23. Punta tayo sa Psalm 23. Alam niyo po, aking ginagamit ngayon at dinedeclare yung Psalm 23 and Psalm 91 sa aming buhay. Sapagkat ito'y napakagandang panalangin. Ano po? Meron akong recorded na prayer, Psalm 91 and Psalm 23, at ito dinideclare ko po sa aming tahanan and even in this church. In fact, kanina, ito po yung aking plinay dito kanina. Sabi niya, tingnan niyo po, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Nakapagod po ba? Napakaganda na sinasabi ni David, and this is the faith of David, na sinasabi niya, ang aking pastol ay ang Panginoon, hindi ako magkukulang. Because hindi maaari na magkulang ang isang tao kung ang nagbabantay sa kanya, nag-iingat sa kanya yung Diyos. Never siya magugutom. Sabi mo, never ako magugutom. Kasi kasama ako Panginoon. Kaya din lagi natin i-declare. Amen? Sa verse 2, sabi niya, pinahihiga niya ako sa lumpiang pastulan. Resting place. Napakaganda yan, no? Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Tingnan niyo po, the moment you will remain in Christ, you will experience rest and peace in the presence of God. Amen po ba? Amen. So, tingnan niyo yung mga Kristiyano na even though si Christ ay nasa kanila, pero wala sila kay Kristo, sila yung mga Kristiyano pagod na pagod pa rin. Pero kayo po ba? Sila yung mga Kristiyano walang kapayapaan. Kaya nga, maaari rin pala na sa kabila ng yung pagiging Kristiyano, sa kabila ng yung pagtanggap kay Kristo, and yet nakakaranas ka pa rin ng kapaguran, ng kaguluhan sa buhay mo. Kasi nga, hindi license na si Kristo ay nasa sayo, pero wala ka naman sa Kanya, hindi ibig sabihin makakaranas ka talaga ng kapayapaan. Pakanya po ba? So, kailangan kung si Kristo ay nasa sayo, kailangan na naman tayong manatili sa Kanya. Nako po? Amen. So, punta tayo sa verse 3. Ano sabi niya?
Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. So, this is a path. No? Isang daanan o landasin tungo sa katuwiran. Na hindi tayo maliligaw. Because this is the purpose of God. In fact, sa ating babasahin mamaya, isa ito, bahagi ito sa mga spiritual blessings na kay Kristo na ibinigay ng Diyos. Amen po ba? Mamaya, bibilisan naman natin, verse 4. Bagaman ako'y lumakad sa lubis ng dilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaliw ako ng mga ito. No fear. Let me sabihin, no fear. Ito yung isa pang bagay na maranasan natin. Kapag tayo'y nakay Kristo, nananatili kay Kristo, hindi ka makakaranas ng pagkatakot at pangamba. Nakan niyo po ba? Ano man yung mga nasa harapan mo, sabi nga sa Psalm 91, meron nang babagsak sa harapan mo na libo-libo, sabi gano'n. Pero ikaw, mananatili ka nakatayo. Nakan niyo po ba? Marami tayo nababalitaan na bumabagsak sila. No? Pero makikita mo, ikaw nakatayo ka pa rin. Yun ang sa kagandahan kapag ikaw ay nakay Kristo. Kasi matibay yung pundasyon mo. Amen po ba? Amen. So, punta tayo sa verse 5. Ipinag-ahanda mo ako nakapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Ito yung nais niyang iparana sa iyo. This year, no? Ang sabi ng Panginoon, let us claim this chapter. Chapter 23 ng Book of Psalms. Verses tayo. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga bagay o sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So what a promise na nanggaling po sa ating Panginoon. Amen. Na kailangan natin panghawakan. Imagine what kind of life, anong uri ng buhay ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya hindi mo naman talaga kailangan ng kung ano pang mga ilalagay mo sa lamesa mo or isusuot mo or yung mga paputok na yan na itinatabo yung mga masasamang loob. No, ayun yung sinasabi nila eh. Mga paganong mga kaugalian yan. No, na bakit ka magpapaputok? What's the sense? Para umalis yung demonyo. Tama ba? Yun ang sinasabi ng mga Chinese. Hindi natatakot ang demonyo sa ganun. Kapag sinabi natin, in Jesus' name, lumayas ka Satanas, tatakbo yan. Amen po ba? Hindi mo kailangan magpaputok. Kahit yung sarili mo pang putok sa kilig-kilig, hindi matatakot siya. Remember that. Kasi si Satan ay natatakot lamang sa mga Kristiyano na nanatili sa piling ng Panginoon and they have the right to use the name of Jesus. Amen? Because there is power in the name of Jesus. Alam niyo po, kaya sinasabi sa inyo ito, kailangan tayong matuto ngayon. Kailangan tayong mamuhay ng ayon sa sinasabi ng Panginoon. Again, we must be transformed. Even though we are in this world, but we must be transformed. Kailangan tayong mabago. Tandaan natin that year 2025, naghahanap tayo ng bago. Gusto natin makaranas ng bago, tama ba? Sa ating buhay. Nandiyan ka pa ba? Diba? Yung mga tinatawag natin New Year's resolution. Tama? Tandaan natin, kung wala kang babaguhin sa buhay mo, magkakaroon ka lang ng panibagong year. Panibagong taon lang ang mararanasan mo, hindi bagong buhay. There must be changes in your life. There must be changes in your character. There must be changes in your attitude. There must be changes in your thought, in your mindset. There must be changes in you. For you to experience changes this year. Or you must be, for you to experience change, rather, in this year. Yun ang kailangan natin. So, kailangan pala magkaroon muna ng pagbabago sa ating buhay. Nakan niyo po ba? Hindi yung mga bagay na binili natin na makakapagbago ng ating buhay o ng ating hinaharap. Sapagkat ang pagbabago ay nagmumula sa ating Diyos. Bagaman ang pagbabago ay nagmumula sa ating Diyos, pero ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Yun ang kagandahan sa ating Diyos. Okay? So makikita po natin yung Psalm 23 verses 1 to 6 na dapat din ang kahawakan natin sa ating buhay.
Gusto ko po kayo, time to time, kapag kayo ay mananalangin, kung hindi nyo alam kung ano yung pananalangin nyo, ipapanalangin nyo. Buksan nyo yung Bible nyo sa Psalm 23, Awit, Kabanata 23, and then verses 1 to 6. Ipanalangin mo yun ang sabitin mo, and then sabi mo, Amen. Saka nyo po ba? Napakadali lang nun. Kailangan dinedeclare natin ito sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating sambayanan. Amen po ba? Sa ating business. Kailangan dinedeclare din natin ito sa ating trabaho. In everything that we do. No, let us declare Psalm 23 and even yung Psalm 91. And I'd like to read to you yung Psalm 91. Tingnan niyo po yung Psalm 91. Sabi nito, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan. Tingnan niyo po ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ibig sabihin, pero dapat pananatili. Sabi mo, pananatili. Kaya nga, pinag-usapan natin kanina, hindi lamang ikaw ay may Kristo, kundi dapat ikaw rin naman ay nananatili kay Kristo. Tama po ba? Are you there? Kasi sometimes, ginagawa na lang natin scapegoat yung pagkakaroon ng Kristo. Sinasabi mo, ay, Kristiyano na ako. So, nagiging kampante ka na ikaw ay pagpapalain, na ikaw ay maliligtas, na ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan, ikaw ay magkakaroon ng kagalakan. At hindi ka na makakaroon sa mga pagsubok sa buhay. Dahil sinasabi mo that you are a Christian. May Kristo ka. Yes! Maaari, ganun ang kaisipan mo. Pero tandaan natin, kailangan pa rin na may tinatawag na pananatili sa piling ni Kristo. Tama po ba? Bakit? For us to grow. Sabi mo, for us to grow. For us to grow. Yan. So, verse 2, ang sabi niya, sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos, na siya kong pinagtitiwalaan. Verse 3, tuloy-tuloy lang tayo, sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo at sa nakakamatay na salot. This is our God. This is sinasabi niya. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ngalok ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Yung security, yung safetyness, mararanasan natin. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan. Ni ang pana na nagliliparan kapag araw. Nakita natin yan. Ni ang salot sa nalihim na bumubuntot sa kadiliman. Ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuhay sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito ay hindi lalapit sa iyo. Alam niyo po ba? Magkakaroon ng kakaibang pamumuhay, experience, hindi mo ma-experience yung mararanasan, yung mga tina-experience ng mga tao na ito na wala sa piling ni Kristo. Are you there? Kaya nga in this church, bagaman tayo lahat ay tumanggap kay Jesus, pero hindi lahat nakakaranas na tunay na pagpapala. Bakit? Kasi yung iba wala sa piling ni Jesus. Maaaring mangyari yun, Pastor? Yes! Maaaring mangyari yun. You know what, church? Huwag ka lang makontento sa pagpapala na meron ka sa mga buhay na nararanasan mo ngayon. Hindi lang hanggang dyan ang gusto ng Panginoon. Marami kayong i-offer ang Lord sa iyo. Hindi lang yan. Kung sa mga bagay na yan, masaya ka na, more than that ang kayang bigay ng Panginoon. Kung tayo mananatili sa kanyang piling. Naka niyo po ba? Kapag sinabing pananatili sa kanyang piling, dito papasok yung paglago. Sabi mo, paglago. Ito yung gusto kong sabihin kasi sa inyo. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. We need to pray for a spiritual blessing. Amen po ba? Meron bang sumagi sa isip natin o sumagi ba sa isip natin this 2024 na gusto ko mapagpala ako spiritually? Sumagi ba sa isip mo na, Lord, this coming 2025, gusto ko maging lalong mainit sa'yo. Gusto kong lalong maging masipag sa paglilingkod. Gusto kong lalong magpagamit sa'yo. Alam niyo po, ang nais ng Panginoon ay huwag tayong maging tamad sa paglilingkod. Amen po ba? Yun ang kailangan natin pakita sa Panginoon that let us give God a reason para tayo i-bless niya. Beyond doon sa nararanasan natin ngayon. No, kayo po ba? Hanggang sabihin mo sa atin nung hindi pa tapos si Lord sa'yo. Marami pang pagpapala na darating. Higit pa
sa nararanasan mo ngayon. Amen? Palakpakan natin si Lord, God. Verse 8, ang sabi niya, mamasdan mo lamang sa pamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Nakita niyo nangyayari? Ito lang ba yung gagawin mo? Magmamasid ka lang, titignan mo lang sila. Habang ikay nakakaranas ng pagpapala, ng kagaanan, ng kapayapaan, kagaya ka sa piling ng Diyos, itong mga tao na ito na masasama, nakikita mo kung paano sila babagsak, paano sila napapahamak. Doon wala yung, hindi tayo nasasayahan sa mga nararanasan ng mga tao na to na wala sa piling ni Kristo. Take note, pag sinabi kong wala sa piling ni Kristo, regardless, siya po ay tumanggap kay Kristo. Basta, as long as wala siya sa piling ni Kristo, makikita mo pa rin yung kanilang pamumuhay. Makikita mo pa rin yung sometimes pagbagsak nila, yung mga kakulangan nila, yung kalungkutan nila, yung pag-iisa nila, makikita mo pa rin. Kaya mayroong pagkakaiba ang mga Kristiyano o mga tao na may Kristo at na kay Kristo. Okay? Hindi ko alam kung saan ka ron. Ikaw nga ba yung tao na may Kristo pero wala kay Kristo? O ikaw yung tao na may Kristo at na kay Kristo? Nakanyo mo ba? Okay. So, punta tayo verse 9. Ano sabi niya? Sapagkat ikaw, o Panginoon, ay aking kalungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Ang sabi gano'n. Walang kasamang darating sa'yo, walang kasamang darating sa'yo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Is it nice? Ibig sabihin doon sa tahanan niyo, walang salong, church. Ito nais ang Panginoon. And I do believe the same thing na gusto mong magalang sa buhay mo. Na yung tahanan nyo ay lagi kayo makakaranas ng kapayapaan, ng kaligtasan. Tama po ba? Bakit? Kasi nakay Kristo ka. Because nakakahiya naman siguro kung nakay Kristo ka, and then after that, nararanasan mo yung kaguluhan. Eh sila yung kapayapaan. Tama ba? Ang kaguluhan ay walang kapangyarihan sa ating Panginoon na hari at nagbibigay ng kapayapaan o pinagmumulan ng kapayapaan. Tama mo ba? Amen. So punta tayo sa verse 11. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel, tingnan niyo po tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Imagine that, church. Mag-uutos si Lord, angel, samahan mo tong si Malu. Anak ko yan, ingatan mo. Nakuha niyo po ba? So nakakaranas ka ngayon ng kapayapaan and security. Safetyness in your life. Bakit? Kasi alam mo, kahit hindi mo nakikita ang Diyos, meron siyang itinalaga na anghel para ito ay samahan at ingatan. Nakalimutan po ba? Okay. So verse 12, ano sabi na? Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila, baka sa isang bato'y matisod ang iyong mga paa. Grabe kung paano tayo ingatan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung talagang mananatili ka nga sa Kanya. Kaya nga, marami pa rin mga Christians, alam niyo po, makaranas lang sila ng konting pagsubok. May konting bato lang, natisod sila. Aalis na yan. Magmamaktong na yan sa Lord. Sa napakaraming ginawa ng Lord sa ating buhay, no? Sa napakaraming ginawa ng Diyos sa ating buhay na mabuti. Hindi lang tayo mapagbigyan ng konti o kaya naman tayo po ay nasaktan lamang ng konti. Talagang naghihimagsik tayo. Gusto na kagad natin sumuko sa Diyos. Na kinakalimutan natin yung mga mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. No? Yung isang tao na napakatalino. No? Sino ba yung napakatalino tao? Si Einstein. Nung nagtuturo si Einstein, ang sabi niya, 1 times 9 is 9. 9 times 2, 18. Sabi niya gano'n tinatimes niya. Hanggang doon sa 9 times 10 is 91. Nagtawanan yung mga estudyante. Na gano'n sila. Kasi nagkamali itong si Einstein. Pero sinadya ito ni Einstein. Ngayon sabi ni Einstein, ang dami kong tama, isa lang yung pagkakamali ko. Pero napansin nyo. Nakanyo po ba? Ang isang tunay na tao na nanatili sa piling ni Kristo, hindi natitisod. Amen? Ano man yung marinig natin? Kasi kapag ikay natin Kristo, katotohanan ang nasa sayo. Tama po ba? Sabi mo nga katotohanan. But you know what, church? In the last days, sabi nga ng Bible, na maraming tao na hahanapin nila yung mga maling katuruan. Yung mga katuruan na lamang na nakakatilipi sa kanilang teka.
Nasasabihin sa kanilang, okay lang ang ginagawa mo. Ngayon ka lang naman dinagat yan, Sunday. Okay lang yan, maintindihan ka ni Lord. Eh di mga gusto nilang marinig. Ayaw nilang marinig yung mga katotohanan na you must be in the church every Sunday. You must worship God every Sunday. You must commit yourself. You must be willing to serve God. Naku niyo po, ayaw nilang marinig yun. Naku niyo po ba? Nandiyan po ba, church? So, tandaan natin ang pandinig natin na hindi lamang para marinig yung mga bagay na tama para sa atin o mga totoong bagay para sa ating pananaw. Church, merong higit na katotohanan sa mga nauunawaan natin at alam natin katotohanan, and that is Jesus. Naku niyo po ba? At ang katotohanan ay hindi ko mo marami nagsasabi ay totoo na. Kahit isa lang nagsasabi, kung ang sinasabi naman niya is about Jesus, he is telling, preaching about Jesus. Kahit siya lang mag-isa, siya pa rin ang katotohanan. Nakaya po ba? So, kailangan mamuhay tayo sa katotohanan. Pag sinabing mamuhay sa katotohanan, kay Jesus yun. Kaya nga ang mga tao na nananatili kay Jesus, sila lamang talaga yung namumuhay na may katotohanan at mahal na mahal nila ang katotohanan. Nakaya po ba? Nandiyan pa ba tayo, church? Punta tayo ng verse 13. Yung tatapan, o yung tatapakan ng leyon at ang ulupong, tatapakan mo ng iyong mga paa, ang ahas at batang leyon. So, mga bababangisto na bagay, ibig sabihin, hindi, papasailalim lamang sila sa atin. Nakanyo po ba? Hello! Papasailalim lamang sila sa atin. So, verse 14. Medyo ang Psalm 91 po kasi ay hanggang 16 na, so malapit na tayo. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya sapagkat ang aming pangalan ay nalalaman niya. Nakuha niyo po ba? Sino ba yung nakakaalam ng pangalan ng ating Panginoon? Di ba siya nananatili sa presensya niya? Because marami pa tayong dapat maunawaan regarding the name of Jesus. Pag sinabing Jesus, Savior. Tama? Pag sinabing Jesus, Prince of Peace. Pag sinabing Jesus, Counselor. Pag sinabing Jesus, Healer. So, napakaraming mga bagay na dapat nating maunawaan regarding the name of Jesus. Jesus, Emmanuel. So, ang daming bagay. So, nalalaman natin yon kapag tayo nananatili sa Kanya sapagkat every time na nakakasama natin siya, mas nakikilala natin ang ating Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ng ating pananatili, nalalaman natin siya at nalalaman natin yung mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin na nakay Jesus. Are you there? Tandaan natin, ang blessing na meron ng Diyos na inihanda sa atin ay nakay Kristo. Nakuha po ba natin? May inihanda ang Diyos na pagpapala sa atin, but we are not in Christ. You will not experience the blessings of Christ. Nakuha niyo po ba? Nakuha po ba? So, ganun lang makadali yun. So, verse 15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagatin ko siya at pararangalan ko siya. Verse 16. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, church. Napaganda ho? At ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. There is long life. In fact, hindi lang talaga long life, to be eternal life ang handog ng ating Panginoon. Amen? So, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga bagay na dapat natin maunawaan na meron tayo na pagpapala, spiritual na pagpapala na nakay Kristo. Ito yung mga bagay na dapat natin malaman. Number 1 is yung righteousness. Yan. It is a blessing, no? Righteousness. Yung righteousness, ito yung magiging dahilan o ito yung magbibigay sa atin para tayo po ay maging banal at walang pagkakasala or walang dungis. No, yung righteousness. Sabi naman sa Romans yan, for in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. So it is a blessing, spiritual blessing yung pagiging righteous. Nakadyo po ba? Amen. God made him no sin, ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ibig sabihin, si Kristo o ang Diyos, ibinigay niya si Kristo, upang siya yung pumasan ng ating mga pagkakasalan, naging makasalanan siya, na dapat tayo, upang nang sa ganoon, tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yan ang sinabi niya. Pangalawa,
Yung pagiging adopted son, it is a blessing. Imagine mo yung nag-ampun sa atin ay isang Diyos na banal. Imagine that. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Because God wants us to become a part of God's family. Amen? Pagpapala yun na maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Tama po ba? Tanong ko ba, ikaw ba'y masasabi mo na pagpapala ang pagiging bahagi mo sa pamilya nyo? Nagpapasalamat ka ba na sila naging pamilya nyo? Sila naging nanay at tatay mo? O baka meron iba rito nagsasabing, sana hindi na lang ikaw naging nanay ko. Sana hindi na lang ikaw yung naging tatay ko. Pumasok ba sa isip natin yon? No? Siguro kapag napapagalitan ka, sasabihin ng mga anak, sana hindi na lang ikaw yung naging tatay ko. Sana hindi na lang ikaw yung naging nanay ko. Pag-isa-isa yung nanay naman, kapag ka talagang medyo sakit na ng ulo yung anak niya, sasabihin ng nanay o ng tatay, sana hindi na lang kita naging anak. Pumapasok ba sa isip natin yun? No? Tandaan natin, tayo po ay pinagkalooban ng isang banal na pamilya, and that is God's family. Amen po ba? Pangatlo, isang pagpapala ni spiritual yung tinatag na redemption, the forgiveness of sins. Yan yung redemption, yung pagtubos sa atin. Na nagdudulot ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ay yung pang-apat, knowledge and understanding. Even wisdom. Ito yung nagagaling sa Panginoon. It is a blessing, spiritual blessing. Amen? Alam mo yung maunawaan mo, yung bawat sitwasyon, naiintindihan mo, nagkakaroon ka ng karunungan sa isang kaganapan, sa isang bagay. It is a blessing. Kasi marami mga tao, hindi naman nila nauunawaan na nagaganap sa kanilang buhay. Tama ba? Naghanap sila ng sagot. Bakit nangyayari sa aming buhay ito? That's why, ito yung tinatawag na spiritual blessing. Nauunawaan mo ang bawat kaganapan sa iyong buhay. At ito yung isang napakalaking pagpapala. Kasi the moment na hindi mo nalalaman o hindi mo nauunawaan na nangyayari sa iyong buhay, di ba may stress ka? O di-depress ka? Bakit ganito? Bakit kaya ganun? But praise God. Bakit? Binigyan niya tayo ng spiritual blessing. Na to understand and to know, ayan, ang mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay. Tama po ba? Sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 2:12, we have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God. Hindi natin tinanggap yung espiritu dito sa mundo, kundi ang kaisipan o espiritu na galing sa Diyos. Ang espiritu na galing dito sa mundo, bagaman nasa mundo ka, hindi mo maunawaan kung bakit. Tama niyo po ba? Pero ang espiritu na nagmumula sa langit, nagmumula sa Diyos, mauunawaan mo ang mga bagay na nagaganap dito sa mundo. Bakit? Because yung mundo, nais niya is dayain tayo, bulagin tayo, magigbingi tayo sa mga kaganapan sa lugar natin. Nakita niyo po ba? Are you there? Amen. At sana man lang bilang mga Kristiyano, ang nananalaytay sa ating buhay, sa ating puso, ay ang Espiritu ng Diyos. Upang nang sa ganun, malaman natin yung panlilinlang ni Satanas. Nakakalungkot lang, marami pa rin mga Kristiyano ngayon talaga na nalilinlang, nadadaya ng mundo. Kaya nga marami pa rin Kristiyano, they love to be in this world. Nais pa rin nila dito sa mundo eh. Nais pa rin nila. Nung kaya nga kung tatanungin isang Kristiyano, gusto mo na bang umuwi kay Lord? Ay, pastor. Gaganon sila. Ayaw ko pa. Ibig sabihin, nais pa nilang manatili sa mundo. Nais pa rin nilang manatili sa kasinungalingan. Hindi ko naman sinabing, dahil sinasabi mo gusto ko nang pumarong kay Lord, hindi ka na namumuhay sa kasinungalingan. Tandaan natin na kailangan tayo magkaroon ng kaunawaan, karunungan sa mga bagay-bagay sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So, hindi naman tayo madadaya sapagkat hindi padadaya ang Diyos. Ang sabi nga, God cannot be mocked. Ang sabi nga, hindi padadaya ang ating Panginoon, hindi siya papalinla. So, God knows the truth because He is the truth, and the truth that is in us will lead us and guide us and give us wisdom and understanding regarding all these things. Regarding all things in our surroundings. Nakan niyo po ba? Kaya nga alam niyo po, yung mga nakakaunaw, meron lamang espiritu na galing sa Diyos na nagkakaunawaan.
Tingnan niyo po, lagyan natin sa ganito, mag-usap kayo ng makamundo at ikaw tunay kang Christian, hindi kayo magkakaunawaan. Hindi kayo magkakaunawaan. Pipilosopuhin ka lang na nasa mundo. Tama? Ikwento mo si Jesus sa kanya. Kung kwento mo yung Bible, gawa lang ng tao yan. Hindi kayo magkakaunawaan. Bakit? Kasi meron siyang espiritu ng mundo. Ikaw ang espiritu ng Diyos. Nakan niyo po ba? Kaya nga dapat dito sa church, tayo nagkakaunawaan. Isa lang dapat ang espiritu natin. And the moment na merong isang espiritu na narito, hindi tayo magkakaunawaan. Let us invite the Spirit of God. Always. And shun evil in our life, in this place. Ganyan ang gagawin natin. Huwag tayo magpapagamit sa kalaban. Nakan niyo po ba? Andiyan ka pa ba? Amen. Panglima, yung God's perfect plan. No? Bababasa kasi natin ito sa binasa natin kanina sa Ephesians. Naroon yung mga ito, binasa natin ng God's perfect plan, nakikita natin sa verse 11 and 12 ng Ephesians chapter 1. Sabi sa Jeremiah, for I know the plans I have for you. Yun ang maliwanag. It is a blessing na meron palang plano ang Panginoon para sa iyo. Amen? Gusto niyo ba may nagpaplano para sa inyo? Alam ba, paplano ni JP, dapat magiging ganito ka magpaplano sa buhay mo. Well, of course, ayaw talaga natin pinapakailangan. Tama. Pero sa oras nito, sinasabi ng Panginoon, I have a plan for you. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang magplano para sa atin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, pang-anim, it is also a blessing to have an assurance of salvation. Yung katiyakan, kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Ito isang pagpapala. Tama po ba yan? Pagpapala yun na nabinigyan ka ng katiyakan ng ating Panginoong Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. That is on verse 13. Tama ba, church? We have all these blessings. At tandaan natin lahat ng blessing nito, kung sabi ng Bible, sa binasa natin kanina sa Ephesians chapter 1, verse 13-14, siniled niya. Ibig sabihin, wala nang makakaalis nun, sure na yon. Nako yan? Authenticated. Nako yun po ba? Notarized. Are you there? Kaya dito kinuha yung notary eh. Ibig sabihin, yan. Sinarado ko na, closed deal na yan. Yan na yan. Mararanasan talaga natin itong mga bagay nito. At kung mauunawaan lang natin itong mga blessings nito, ito yung mga bagay na gagamitin natin para harapin ang 2025. O yung every year na lilipas o haharapin natin. Naka po ba natin? Alam niyo po, shortcut ko na lang yung big message. Kasi alam ko ba tayo mag-anointing of oil. Kung si Lord knows niya, no, sa Holy Spirit, yung mga blessings na yan. And today, ang sabi nga ng Panginoon, sa lahat na nag-declare nito sa kanyang buhay, dapat isilbi ito sa ating buhay. Amen po ba?